maaari po na hindi ayon sa pagkakasunod-sunod yung mga video na ipapalabas natin, mga Boss Jeep Amo, sir, mga kababayan, pero panigurado po, no? Panigurado po naku, maiinit po lahat ito, mga kababayan. At ito po nasa harapan natin, sa litrato natin, mga kababayan. Ito nga yung pagdepensa ni Joel Villanueva, ni Boss Joel. O yan po yung pagdepensa ni Boss Joel kung paano daw po ginawa yung text message o yung pinapakita ni Bryce Hernandez na ebidensya laban po sa kanya, mga bossing. Umpisahan na po natin. Unang video, mga kababayan. Kasi ang eto, inabutan ko bago ko matulog. Saka umpisahan pa lang ho ito, mga bossing. Contempt agad. No? Wala pong iba. Kundi po yung contractor ng mga DDS. Yung ipinagtatanggol ng mga DDS, di ba? Spanish Bread, Chaicher, at Mabel Quinjo, at Berhel, Orsolina, game. Panipaniwala. Ayan. Buwan, ika nga. Umpisa pa lang ho, mga bossing, siguro hindi pa umiinit ang puwit ng mga... Ayan na naman kayo, ha? Kaya ayoko may masasabing puwit-puwit Iko-komento nyo na naman yung dumugo yung puwet Hindi pa ho nag-iinit yung puwet ng mga senador doon, ayan, contempt na agad. Si Pacifico Diskaya, mga bossing. Chair, itong mga nakaraang linggo lumabas sa mga nakakabahala ng mga kwento sa likod ng mga flood projects ng gobyerno. Ang pagkagahaman ng mga tao sa likod nito ay di ka panipaniwala. Suntok sa buwan, ika nga. Grabe ka naman. Kasi bilyon-bilyonan dati, mga kababayan. Milyon-milyonan lang. Kalahat 500 million. Ngayon, hindi. 142 billion, 51 billion, daan-daang billion mga kababayan. Yung usapan na dito. Patong-patong na kasinungalingan, panlulokot, pagnanakaw sa bayan. Isang salita lang po ang pwede kong magamit dito, oportunista. Basta pwedeng pagkakitaan, gagawin ng lahat para may sakatuparan ng kanilang masamang balak. Mr. President, sa interview ni Mr. Curly Diskaya kay Julius Babaw, sinabi niya na dati iniisip niyang pumasok sa simbahan at magpare. Lintik na yan. Tapos yung isa, yung asawa, magseseminaryo naman, magmamadre naman. Sa sobrang kabaitan siguro nila, naisip nila, naku, magpari na lang kaya ako, mabait ako Sila yung may sabi nun. Pero hindi ho tayo, mga kababayan, ha? Sana, para daw makatulong siya sa kanyang pamilya at kikitain niya sa mga donasyon. So, ibig sabihin, kukupit siya doon sa mga limos para ibigay sa kanyang pamilya. Ang sarap maging senador, lalo na nasa sesyon na ganito. Pwede rektahan mong sabihin na kukupit siya, magnanakaw siya. Dito, mga kababayan, pag gano'n ang ginawa natin, malamang bukas may kaso na ho tayo, mga bossing. Kung sabi niya. At sabi rin niya, siguro hindi rin talaga pinagkaloob ng Panginoon dahil hindi maganda ang kanyang intensyon. Buti na lang. Pero, napunta. Baka tamaan yung ibang mga pastor. No? DDS ako, pero ayoko makalaban ka, Sir Mark. Uy, Rudy, shoutout sa iyo. Ano ka ba? Sa DPWH, sa simbahan, bare-bare. Dito sa DPWH, tambak-tambak na salapi. Now, bago sa aking question, bukod sa flood control projects, ghost projects na pinasok ninyo, na kung saan naloko yung gobyerno ng malaking pera, pati ba naman yung mga pinagyayabang yung mga sasakyan, niloko nyo ng gobyerno dahil halos karamihan doon na smuggled, hindi ka nagbayad ng buwis. Pangatlo, sinabi mo dito. At nakita ho nila yun, Nakita ho nila yun, mga kababayan. Kaya nga po yung di ba, yung custom, pinuntahan sila doon sa kanilang bahay. Sabi ni Myla, Gojit, talaga ba? Ganun-ganun lang magpakulong. Sabi po, 48 years, mga kababayan daw ho, no? Noon na ayaw mo magbitaw sa yung negosyo kahit napalugi dahil naawa ka sa mga trabahador mo. May report sa DOLE na nang-api ka ng mga trabahador mo. 3 beses ka na loko. So ngayon, tanong ko ngayon. Sandali. Hindi po pwedeng magpare pagka gano'n, sir. Di ba? Nang-aapi pala ng mga trabahador May mga reklamo sa DOLE.
Hindi pwede magpare pagka gano'n. Banal na aso, santong kabayo yun. Di ba, Ken Jader? Oh. Dito sa dokumento ng Bureau of Customs, lumilitaw na marami ka mga vehicle dito, luxury vehicles, na wala sa record ng Bureau of Customs na nagbayad ng buwis o Opo, pinalusot. Kasi walang resibo eh. Dapat nga ho kapag kaganyan, mga kababayan, itatago mo kasama ng dokumento mo yung resibo. Pagka hindi, pagka wala, naku, mukha palusuto yan. Ako mga bossing, nag-i-import ako ng sasakyan galing po sa Japan. Papunta po dito sa amin mga kababayan. At importante po yung pinagbayaran, no? Yung invoice ko na pinagbayaran doon sa Japan, pagpasok po ng sasakyan dito. Bakit po? Kasi doon ibabase kung magkano yung tax na babayaran ko. Mga bossing, ang mahal ng tax, nasa 30. Kapag kaya wala, hindi ibibigay sa iyo yung sasakyan. Kasi paano mo nga naman babayaran yung tax mo para maipasok yung sasakyan dito? Hindi ibibigay yung sasakyan. Matutulog sa custom at di ka launan wala na. Sisirain na lang o kaya itatapon. Kahit gaano pa kabago yan, mga bossing. Mukhang lumusot yung iba Di ba, Sir Ed Gonzales Angeles? may pasok man lang. You agree? Your Honor, binili po namin sa local dealer po yan dito sa Pilipinas. Wala po kaming intention manloko kasi hindi po kami ang nag-angkat niyan, kundi po yung dealer po na bumili. Hindi rin po namin alam kung nandaya sila dahil basta kami po ay inutang po namin sa kanila yung mga sasakyan na yan at may PDC din po kami na 2 years to pay po yung iba doon saka 1 year to pay po yung iba. Tapos, tapos Your Honor, ganun din po, yung tungkol naman po kay Jules Babaw, wala naman po akong sinabing para mangupit po. Para kupitin yung pagiging niya, pagiging pastor niya, kukupitin yung mga donasyon. Kundi ang sabi ko lang po doon ay talagang hindi talaga inadya ni Lord na maging pari po ako. Kasi ang purpose ko po noon ay matulungan po ang aking pamilya dahil talagang hirap kami sa buhay pero hindi po para mangupit. Tingin ko lang po, baka ang sabi ko lang po doon, siguro kaya kami dinala dito ni Lord sa ganitong klase ng bagay para mas marami pa po kaming matulungan. Katunayan mas marami pa makulimbat. Your Honor, hindi po. May Sabi ni Shiro Kansaki, naku, yari ka, idol! Hindi, kaya nga sabi ko sa inyo ang sarap maging senador, ang sarap maging congressman, lalo na kapag nandiyan ka sa mga hearing na yan, pwede mong sabihin kahit ano lang, hindi ka pwedeng kasuhan. charity foundation po kami na tuloy-tuloy pong tumutulong sa mga nangangailangan po. Punta na tayo dun sa Bureau of Customs. So, meron ditong 8 sasakyan na nasa possession ninyo, na pinagmayabang nyo sa social media, na walang records ang Bureau of Customs na nagbayad ng buwis. Ibig sabihin, ito ay swing. So sabi mo, binili mo lang ito sa isang dealer. Kasi ang gagawin ko, patatawag ko yung dealer, papatawag ko yung consignee, at dahil pagpipilian, it's either yung consignee magpapakulong o ikaw ipapakulong niya. Kasi, imposible, these are... Hindi, pero pwede pa din po yung sinasabi ng Diskaya, no? Kunyari, dealership. Ken Jader at Sir Chris Angel. Kunyari, dealership. Nag-aano talaga sila, nag-i-import sila talaga ng mga sasakyan. Di ba? Ngayon, pag napalusot na, okay na, kompleto na, Ricardo, parehas na, may mga ORCR na, ganun nga, kasi napalusot na matagal na nilang ginagawa yan, pwede na. No, tapos, ang gagawin nila, ipopwesto na nila doon sa kanilang mga showroom ng ORCR na, ng legal na, mga bossing. Ngayon, pwedeng mangyari na yung dealership nga, tapos inutang nila. Pero kailangan mapatawag nga yung dealership na yun para pagharapin. Sino talaga ang nag-import nito? Mga Diskaya ba? Or kayo? No? Tapos talaga bang binabayaran to through PDC check? Ganun ho kasi mga bossing kapag uutang ka ng sasakyan. PDC, no? Mag-i-issue ka na kung 2 taon, 24 months na post-dated check. Kung 3 taon, 36 months na post-dated check, mga boss. Very expensive cars we're talking about. Millions and millions of pesos. Imposibleng hindi mo tatanungin yan. Yan ba mali sa papel niyan, pare?
Yan ba nagbayad ng tax sa Bureau of Customs? Especially the fact na recently ako ang nag-expose nun tungkol doon sa dalawang kotse na Bugatti. Tama din yung sinasabi ni Tulpo na kumpleto dokumento ba to. Kaya lang ho mga kababayan, kapag ka malaking dealership na, lalo na may mga pwesto na, lalo na madami na talaga silang mga sasakyan na mga ibinebenta doon, siyempre maaasiwa ka ng magtanong di ba? Maaasiwa ka ng magtanong, boss, kumpleto ba papeles nito? Yung kumbaga, ang naka-back up na sa iyo at ang magsisilbing ano na lang sa iyo, magsisilbing guarantee mo, yung pwesto nila talaga. Pero sabi nga ni Tulpo, kailangan tatanungin mo pa din yun. Yung mga hot cars na Bugatti na nakumpiska ng Bureau of Customs dahil hindi nagbayad ng buwis. And I know for a fact na ilan sa mga vehicles dito ay pumasok sa Batangas. Alam mo yung modus ng mga dealer mo? Papalabasin sa container, kunyari Toyota Tundra, pero ang sa loob ng container, yun yung Rolls Royce na may payong. Your Honor, wala po kaming idea. In good faith po namin binili po yung sasakyan at katunayan, inutang pa po nga namin sa kanila po. Wala po kaming idea, basta binigyan lang po nila kami ng dokumento na kompleto po, yung may certificate of payment din po. Basta naparegister at sila na rin po ang tumulong sa amin para iparegister po sa LTO yung mga sasakyan po. Wala po kaming alam kung paano po mag-import. So nung binigyan ka ng dokumento para sa Rolls Royce halimbawa, upang i-register sa LTO. Sila pa magpaparegister? Wait lang parang ano na yon, parang medyo tricky na ho yun, o medyo questionable na yun. Pag bumili ka, kagaya nun, yung sasakyan ko na ginagamit, Jeep, di ba? Imported ho yun. Ngayon, inirelease nila sa akin yon ng kompleto papeles na. Pati yung pati rehistro na nandoon. Sila pa yung magpaparehistro. Ganyan kakayaman, tapos ikaw pa uutusan magparehistro, parang tapos ang bibili mo mga Rolls Royce, parang questionable yun O sige, banat ni Tulpo? So meron kang hawak-hawak na dokumento galing sa Bureau of Customs. Dapat, to prove na pumasok yan ng legal at yan ay nagbayad ng taxes and duties sa Bureau of Customs. Because it will not be registered, hindi i-register ng Bureau of Customs yan dahil high na sasakyan to kung wala kang hawak ng mga dokumentong yon. Correct. Yes po, Your Honor. Kaya nga po, napatransfer po nila sa LTO po. Papunta po sa pangalan po namin. Kaya nga, so nakita mo yung dokumento galing sa Bureau of Customs na nagbayad ng buwis para sa Rolls Royce. Alam ba, Rolls Royce na lang. Your Honor, yun po ang sabi po ng tao ko po sa akin, kaya po na-transfer po sa pangalan namin dahil kompleto daw po yung dokumento. Hindi sabi ng tao mo, dapat makita ng dalawang mata mo dahil sabi mo ikaw nag-register, di ba? At saka patak lang sa LTO, dapat tayo mismo, tayo may-ari ng sakyan, ang dapat nagpa-register. Kung hindi, pati LTO tatamaan dito. Dahil bawal yun, iutusan mo ibang tao mag-register on your behalf para sa isang kaya ng sakyan. Ibig sabihin, gumamit ka ng fixer. So may tama ka na naman. Hindi po, Your Honor. Yung mga staff po namin na inutusan ko po sa logistic, sila po ang tumulong po. At alam mo, bawal yun. Magpa-register ka ng sasakyan. Bawal ba yun dyan sa Pilipinas? May uutusan kang tao tapos bawal ba yun? Hindi ko alam dyan sa Pilipinas. Kasi dito, kagaya nga yun sa akin, no, ibang tao yung nagrehistro ng sasakyan. Pero dealership na nila yun, mga bossing. Pero eto parang pati picture, lumalabas na. At pipirma, meron kang dapat pirma doon sa registration, alam mo, bawal yon. Hindi ka dapat pwedeng gumamit ng ibang tao. Dapat ikaw mismo ang pupunta sa LTO, present yourself personally para pakita na talagang ikaw yon. Tama? Yes po, Your Honor. Bali, ganun nga po ang nangyari. So ibig sabihin sinungaling ka. Anyway, ganito lang, Mr. Chair. Your Honor, hindi po. Talagang ako po yung yung nangyari po ay talagang yung dokumento po, talagang tama po yung prosesong ginawa po namin sa LTO. Okay. Yung mga dokumento, ibig sabihin kasama yung tax nun. Kasama yung pinagbayaran ng tax. itong hawak mo, fake yung mga dokumentong yon. And I'm sure and I'm very sure na alam mo na fake yung dokumentong yun. At Hala! Pati yung rekto. Yung mga dokumento, fake daw, nakipagsabuhatan ka at malalaman niya sa susunod na hearing, in fact, ngayon pa lamang, alam ko na nagsinungaling ka, sa susunod na hearing, patatawag yung dealer
at saka yung consignee. Kawawa namang consignee. Sigurado ako baka yung consignee matauhan mo lang yun. Anyway, Mr. Chair, given that Mr. Sabi dito, hindi namamasisi si Mark. Sigurado recorded to. Uy, Arshus. Unang-unang akit ang binati dyan Pambasang nanay survivor. Go! Diskaya has been cited in because you have Nako, 1 second. Sige, go ahead. Ito lang. Mr. Chair, given that Mr. Diskaya has been cited in contempt and Mr. Alcantara, I move that they be detained and handed over to the custody of the Senate Sergeant at Arms. I second the motion. Is there any objection? Properly seconded? Hearing none? Yeah, they will be taken under custody of the OSA. Pero saglit lang. Mapansin ko lang mga kababayan, hindi kasama ni Mr. Diskaya yung asawa niya, Siguro alam na nila na mukhang iba na to, iba tong kay Ping Lacson. Baka mako-contempt tayo, hindi kagaya nung kay pangalan na to, kay Marcoleta. Hindi kagaya nung kay Marcoleta, yun. Alam niyo na. Bias yun sa kanila di ba? The Senate Security. Thank you. Thank you, Mr. President. That's all. So we will extend up to 12:30. So Senator Jinggoy can reclaim his 3 minutes, last remaining 3 minutes. After that, we'll go on break and then we come back at 1 o'clock. Yan, nung pagbalik ko nila, nakatulog na ako mga kababayan. Pero sabi dito ni Kilua, Soldik, halata ko, hindi ginisa si Alcantara, si Bryce lang ang pinag-initan